Araw po si Mike Anyayahan ito. Ang topic po na i-share ko ngayon ay tungkol sa inspiration. Maraming mga motivational speakers kasi, ang mga tinuturo sa audience nila ay kung paano maging inspired. No? At bihira yata ako maka-encounter yung ang goal ay paano maging inspirational. No? Magkaiba kasi yun. No? Kasi kung paano maging inspired, ang direct ito dun sa sa mga taong nawawalan ng pag-asa or depressed, no? O kaya ay yung para bang nagkakaroon ng pagkabalisa sa hinaharap o mababa yung self-esteem, no? Kaya parang isang vitamins, no? Yung inspiration, paano maging inspired, no? Pero naisip ba natin minsan kung paano maging inspirational, no? So paano ba maging inspirational, no? Ang common notion natin sa pagiging inspirational o yung taong nakaka-inspire ay palagi kung paano yumaman yung tao o naging successful, no? So lumalabas na para bang yun na lang yata yung yung pagkakaintindi natin sa sa inspirasyon, no? Paano naging maayos ang pamumuhay ng tao. So economic, no? Yung context, no? So kung i-convert mo sa action, anong action yung ginawa, 'di ba? Nagpayaman, 'di ba? Pero wala na bang ibang paraan para maging inspirational yung tao? So halimbawa, no? Kung babalikan natin yung mga bayani sa kasaysayan, 'di ba? Hindi ba nakaka-inspire yung mga action na ginawa nila? Na hindi naman nagpayaman, pero may mga magandang ginawa, no? Na sabihin, nahahangaan ng marami. O may mga kwento sa araw-araw, kahit hindi sa mga bayani, no? Na matatouch ka, no? Halimbawa, yung taxi driver, di ba? Na despite na wala pa siyang kita sa maghapon, pero nakadampot sa taxi niya ng napakalaking halaga, sapat na yon para siguro hindi siya mag-taxi sa mga susunod na araw, no? Maglabas o magpasada. Pero hinanap niya yung may-ari at sinauli yung pera, di ba? So hindi ba inspirational yung mga ganung bagay, no? So meron kang nagawang mga bagay na pwede kang hangaan, di ba? At nakita mo bakit meron tayong mga dinadakila sa panahon ngayon. Halimbawa, pag may nagba-viral, no? Nakakita tayo ng Good Samaritan, di ba? Nakaka-inspire, di ba? Or bakit hindi natin tignan yung ibang mga taong nandoon sa sitwasyon kung saan para bang hirap na hirap sila, pero magugulat ka paano nila kinakaya yung hirap na dinadanas nila. So hindi ba nakaka-inspire din yun, di ba? So ngayon, yung mga action nila, yung mga ginagawa nila, hinahangaan pa rin yun, di ba? Bakit hindi natin subukan na maging ganon, maging isang halimbawa ng pwedeng dakilain ng iba. Not for the purpose na dakilain tayo ng iba, or at least not for the purpose of of soliciting compliment, no? Pero at least gumawa tayo na pwede nating masabi or masabi ng mga apo natin na ipagmamalaki tayo dahil sa ginawa natin. So bakit hindi natin subukan ngayon na gumawa ng mga ganung bagay, di ba? At share ko nga yung sinabi dito ni Seneca, no? Sabi ni Seneca, let us also produce some bold act of our own and join the ranks of the most emulated. So, okay lang maging inspired, no? Okay lang yung para bang matuwa ka doon sa mga taong nakikita mo na, uy, ang galing-galing ng taong to, di ba? Pero bakit hindi mo subukan na ikaw naman yung mapunta doon sa nakikita mong mga hinaangaan?
why don't you get involved, no? So, may, di ba, napanood ko nga yung ano, no? Yung unang season ng Squid Game at yung matanda doon, di ba? Yung matanda na ano, yung 001, yung contestant doon na wala nakakaalam, siya pala yung pinaka parang founder nung game, no? At lahat ng setup na 'yon, ginawa niya 'yon para hindi lang para maging maligaya siya, kasi sinabi niya ayaw niyang ano, no, gusto niyang maging masaya. Pero ayaw niyang maging masaya sa pamamagitan ng panonood lang o pagiging spectator lang. Gusto niyang maging involved doon. At least maranasan niya. Para sa ganun, ay yung nararamdaman niya dati na natutuwa siyang dinadakila niya, yung mga contestant, mapil naman niya kung paano maging isang dakila, di ba? So, ganun. Maraming paraan para para tayo ay maging inspirational, no? In our own little way. At kung ano man tayo, hindi natin kailangang yumaman para maging inspirational o magandang halimbawa sa marami, no? Kahit ngayon, small acts can also parang influence others to do the same. Kaya nga yung word na emulate, no? So, dapat gayahin tayo sa mabuting paraan, no? Huwag tayong maging inspirational sa mga bagay na hindi magaganda. So, maging magandang halimbawa tayo sa mga katulad natin, dahil hindi lahat ng tao ay humahanga sa mga successful na tao o yumaman na tao. Marami pa rin ng mga tao na humahanga sa mga taong sa kanilang maliit na paraan napakadakila ng ginagawa nila. So, you don't need to do great things. Just do small things in a great way. Ito po si Mike Kanyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.